Yeah, please turn your Bibles to the book of Acts. Acts chapter 3 verses 1 to 10. Ipinagpapatuloy natin yung serye ng ating pag-aaral mula sa aklat ng mga gawa upang makilala natin yung itinuturo ng Biblia sa pagpapakilala nito ng iglesia ng Panginoong Hesukristo, the Church of the Lord Jesus Christ. And in this passage, where we are at now in Acts chapter 3 verse 1 to 10, ito ay tutulong sa atin na pag-isipan, to think about our pursuit of good works, yung ating pagsisikap na gumawa ng mabuti, hindi lang para sa kapatiran, kung hindi para doon sa mga nasa labas pa ng kaharian ng Panginoong Hesus at nasa labas pa ng kawan ng Panginoong Hesus. Our pursuit of good works and its relation to our gospel witness. Anong bahagi nito sa ating pagsaksi para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And I think that this is especially relevant, lalong-lalo na sa mga ating sinisimulan na mga inisyatibo bilang isang iglesia sa komunidad na ito. Recently, we opened a Students Hub at nais natin na maglingkod doon sa mga miyembro ng lokal na komunidad kung saan tayo ngayon inilagay ng Panginoon. And also as we continue to reflect on future ministries that the Lord may open for us para ating mapaglingkuran ang ating komunidad na wala pa sa Panginoong Hesus. And we have a passage here that may help us to reflect on such. So let us read Acts 3 verses 1 to 10. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And the man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. This is the word of God. Let us seek His help as we reflect on this passage. Dear Father in heaven, we come before you now and ask that you would grant us the light of the Spirit in order to behold wonderful things in your holy word. And whatever we are not, make us. Whatever we know not, inform us. And we ask that you would shape us to be as you would have us to be in Christ. In whose name we pray now. Amen. So dito sa ating binasa, makikita natin yung unang account ng pagpapagaling sa aklat ng mga gawa. So this is the first healing account in the book of Acts that was performed by the church, specifically by the apostles of the Lord Jesus Christ, who were then leading the early church.
At isa sa mga natutunan natin na binibigyan ng pagpapatuloy dito sa Acts chapter 3 ay yung katotohanan na ang iglesia at ang kasaysayan ng iglesia ay ang kasaysayan ng patuloy na pagkilos at pagtuturo ng Panginoong Hesus. And we have learned that sa mga nakaraan nating pag-aaral kung saan ipinakilala ni Lucas yung kanyang sulat na ito, yung kanyang aklat na ito as the second book na sequel doon sa kanyang unang aklat na tinawag niya na aklat that dealt with all that Jesus began to do and to teach. Yung mga ginawa ni Jesus at yung kanyang mga itinuro ay nagsimula doon sa kasaysayan ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. Kaya itong aklat ng mga gawa ay pagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang pagkilos ng Panginoong Hesus. Siya ay patuloy na kumikilos at nagtuturo, bagamat nandoon na siya sa kanan ng trono ng Diyos, and yet the agent, the vessel, the instrument through which Christ continues to walk, to ministry to the world, bagamat nasa kanan na siya ng trono ng Diyos, ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia na kanyang binigyan ng banal na espiritu upang sila'y bigyang kapangyarihan na maging mga saksi para sa Panginoong Hesus mula sa Jerusalem hanggang sa pagkalat nito sa buong daigdig. At dito makikita natin ng pagpapatuloy na yan. Si Pedro at Juan bilang mga apostol ni Jesucristo para sa iglesia ay kinasangkapan upang magpagaling. They are the instruments of Christ here in order to bring healing upon this lame man. At ipinakilala sa atin dito sa mga talatang ito kung sino yung subject ng pagpapagaling. Isang lumpo, isang tao na hindi nakakalakad mula pa sa kanyang kapanganakan, at dahil doon hindi siya nakakapaghanap buhay, and his only way of earning for living ay mamalimos sa mga tao na pumapasok sa templo upang siya ay bigyan ng kaunting kahabagan mula sa kanilang mga bulsa at tanggapin itong mga limos na ito. Now, hindi lumiliban dito si Lucas sa kanyang tema, that this is a continuation of what Jesus is doing. And yet He is now doing through the church dahil He is establishing a clear parallel here doon sa miracle ng Panginoong Hesus na matatagpuan sa Luke chapter 5 verse 17 to 26. Sa Luke chapter 5 verse 17 to 26, makikita doon na isa sa mga unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus rin during His public ministry na isinalaysay ni Lucas, kaparehong may akda ng aklat ng mga gawa, ay pagpapagaling ng isang lumpo. Yung lumpo na hindi makalapit sa kanya, subalit dinala ng mga tao mula sa bubungan at ibinaba upang kanyang kahabagan, at yun ay pinagaling ng Panginoong Hesukristo at siya ay nakalakad with the same command to rise up and walk. And the lame man rose up and worked. Kaya ipinapakita sa atin dito yung katotohanan na ang Panginoong Hesus ay nagpapatuloy sa kanyang paggawa, nagpapatuloy sa kanyang pagkilos ng mayroong kahabagan sa mga nangangailangan at lalong-lalo na sa mga kailangan ng kaligtasan. At yan ay kanyang kinakas sa tuparan sa pamamagitan ng kanyang iglesia. And ang gusto kong hanguin na mensahe dito ay yung katotohanan that the church's work of compassion is a work of witness to Christ's saving ministry. Yung ating gawain, yung ating gawa ng merong kahabagan, ito ay mabubuting gawa ng pagsaksi sa katotohanan na si Hesukristo ay mahabagin at si Hesukristo ay tumitingin sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa pangangailangan ng kaluluwa.
Christ's hand continues to operate in this world through us. This is a wonderful reality that must make us appreciate our privilege and calling and duty as Christ's witnesses in this world. Ito yung realidad na dapat na patuloy na magpalakas sa atin, mag-engganyo sa atin, upang maging masigasig sa paglilingkod. Sa paglilingkod, hindi lang para sa ating kapatiran, but also to all people. Sa lahat ng mga tao na ating naaabot. Ano ba yung trabaho na ito? What is our work of witness? Una, makikita natin dito yung mabubuting gawa ng iglesia para sa labas, para sa mga hindi pa mananampalataya, it is driven by compassion. And secondly, makikita natin dito, it is bridged to the gospel. So ito ay, ang motibasyon ay kahabagan, at pangalawa, ito ay nagiging tulay para sa ebanghelyo. So first, it is driven by compassion. Pag tinignan natin yung passage, hindi tayo sigurado kung ito ba ay planado. Kung si Pedro ba at si Juan ay pumunta doon sa templo para mismo doon sa lalaking ito na lumpo na kanilang papagalingin. If you read the text, it doesn't seem to be that way. More likely, pupunta sila sa templo upang makibahagi doon sa mga routine religious services na kanilang dinadaluhan. Because during this time, in this interim period, bago yung 70 AD, yung mga mananampalataya ay patuloy na nakibahagi sa mga gawain ng templo. They still participated in the services of the temple even while doing their services within their Christian community. At yun ay katotohanan ng sa buhay ng iglesia na natapos by the 70 AD noong nawala na yung templo or at least even prior to that. So sila ay pumunta sa templo at ang malamang na kanilang motibo ay makibahagi lang doon sa mga religious services that are routinary sa kanilang buhay bilang mga Hudyo. But then they paid attention to the pitiful state of a helpless man being carried to the temple gate, hindi sa loob ng templo, hanggang doon lang siya sa gate at humihingi ng limos. So, as they were going to participate in the temple, hindi naalis sa kanilang atensyon that there was this man who could not participate in temple worship because he was a man who has been lame since birth. At maganda yung passage dito sa verse 4 kung saan sinabi sa atin ni Lucas that Peter directed his gaze at him. Peter directed his gaze at him. Tinutukan siya ni Pedro. Tinignan siya ni Pedro intently, earnestly. Well, this was a man who has lived his whole life getting passed by people. Siguro may mga nahahabag sa kanya at binibigyan siya ng limos na hindi man lang siya tinitignan sa mata. And sa lahat ng mga routine ng kanilang pagsamba, nakatambay siya doon sa gate ng templo at dinadaan-daanan lang siya ng mga tao. May mga tao na hindi siya papansinin at may mga tao na marahil magbibigay, subalit hindi man lang siya tinignan o kinausap. So this was a man who has been cast out since birth. And yet
Peter, we found, directed his gaze at him. Tinutukan siya ni Pedro. Tinignan siya ni Pedro. Binigyan siya ng atensyon ni Pedro. And this man, we learned, expected alms. So, tinignan siya at inaasahan niya na siguro dudukot si Pedro ng salapi, gold or silver in order to give to him. Kaso walang dala si Pedro. Sabi ni Pedro mismo, I have no silver and gold. And yet, Peter said, what I do have, I give to you. Kung anong meron siya kay Hesukristo, yun ang ibibigay niya sa lalaking ito. And we know that Peter, as an apostle, had the gifts of healing. And he paid attention to this man and gave him the gift that would change his life forever. It was because Peter paid attention. Peter was moved by pity sa lalaking ito na tinuturing na outcasts. And yet, Peter saw him with compassion just as the Lord Jesus Christ would. Kaya makikita natin dito yung katotohanan, mga kapatid, unang-una, that the church's compassion is a holistic compassion because Christ's compassion is holistic. Ibig sabihin, tumitingin, nakakadama ng paghihirap para sa iba na naghihirap, hindi lang sa mga espiritual na kalalagayan, kung hindi sa kanilang physical na kalalagayan din. If we are going to be a compassionate people of Christ, bagamat ang pinakamalalim at pinakamataas na damdamin natin para sa kanila ay para sa mga pangangailangan ng kanilang kaluluwa, knowing that they need Christ or else they would be damned for eternity in judgment and eternal torment. Pero hindi ito nangangahulugan na wala tayong pakialam sa kanilang pisikal na pangangailangan. There is a remedial aspect to our ministry. Pag sinabing remedial, we differentiate it from redemptive. Yung redemptive, ito'y tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa na ang ating ipinangtutugon ay ang ebanghelyo, ang mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay upang magbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. And that is our message. But there is also remedial. Kasi nakakadama tayo bilang mga nakakaranas rin ng kahirapan sa sanlibutan, nakakadama tayo ng mga paghihirap ng iba sa kanilang kalalagayan din sa sanlibutan. That is why sa kasaysayan ng iglesia, bagamat ipinapangaral nila ng matapat ang ebanghelyo, hindi nila kinaligtaan na ang sanlibutan, ang kanilang mga komunidad ay may mga pangangailangang temporal rin na maaari nilang tugunan ayon sa pagbibigay ng Panginoong Hesus ng kakayanan sa kanila. And this is the visible expression of our love, service, and compassion to a lost and broken world, to the community where Christ has called us to be faithful witnesses to Him, who is a compassionate King. Now, hindi ito nangangahulugan na ang iglesia ay dapat maging charitable organization lamang at hindi magsikap na abutin ang mga hindi pa mananampalataya upang sila rin ay maging Kristiyano, maging mananampalataya ng Panginoong Hesus at maging tagasunod niya at sila ay makatamo ng kaligtasan. And that is what the world would want us just to be. A plain charitable organization without the gospel.
without seeking to convert the lost. And that is not what this means. But it means that we make our compassion for their souls believable, because we also have compassion to their material, physical, temporal, and bodily needs. We also care for them in all other aspects. Mas mahirap paniwalaan that we care for their souls, which is invisible, if we do not care for their bodies and their bodily suffering, which is more visible. Ngayon, tinuturo sa atin dito, isang maliwanag na boundary naman na ibinigay sa atin dito ay yung katotohanan that hindi tayo hinihingan na ibigay yung hindi natin kayang ibigay. That is why here we find Peter saying, I have no silver and gold. But it teaches us that whatever Christ has made us able to give, to meet the needs of others, to meet the needs of those who are in great need, we give. We serve as an expression of as a visible expression of our love. Sabi ni Darrell Buck sa kanyang commentary, Peter, through Jesus, gives what he can give in this case. In giving this gift, Peter enables the man to begin to live and take care of himself. This is how the community is to engage the larger community in which it lives, showing compassion in visible ways that help and even develop people's capabilities. Sabi ni Darrell Buck, ito yung paraan kung paanong yung komunidad ni Jesucristo ay i-engage nila yung kanyang larger community kung saan sila inilagay ng Panginoong Jesus by showing tangible compassion. Yung pagpapakita na meron silang pakialam, na meron silang kahabagan, tunay na kahabagan para sa kanilang komunidad. Na tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan at marahil maaring magpaunlad ng kanilang buhay at kapasidad. Kaya ang hamon sa atin ito bilang isang iglesia, yakapin natin yung gawa na ito. The work of compassion, of service, of love, of tangible ways of meeting the needs of the people of our community where Christ has placed us to be. Siguro mga practical na aplikasyon nito para sa atin bilang mga miyembro ng iglesia is for us to really support the church's works of mercy and service as we seek to reach out the lost, as we seek to reach out the community, that as we seek to serve them and to meet their needs as much as we can. Maaring ang panawagan natin nito sa atin ay ibigay yung ating mga sarili. Whatever we can give, we can volunteer ourselves, spare some of those time in order to participate and to volunteer para makibahagi sa paglilingkod sa komunidad kung saan tayo tinawag ng Panginoong Jesus. O maaring ang panawagan sa atin ito, if we are not like Peter, we have silver and gold, then we give in order that we can serve our community. O yung ating pakikisama, pakikibaka kasama ng iglesia at sa ating mga pribadong panalangin, to pray for our works of service, to pray for our works of compassion, to pray for the Lord to provide upang tayo ay makatulong sa mga pangangailangan
mga temporal, material na pangangailangan din ng ating komunidad. Isang marahil na panawagan din ito ay yung kagaya ng nakikita natin ngayon. We become sensitive to the people that the Lord is bringing to our attention. Lalahanin natin yung sinabi sa aklat ng mga Hebreo about welcoming strangers. And as we welcome strangers, we might have entertained angels unaware. That is what the writer to the Hebrews said. Marahil may mga pumupunta sa ating iglesia na sa tingin natin, maaari nating baliwalain. Mga bata lang naman yan. But in fact, these may be the people that Christ is bringing to our community in order for us to serve them. Tugunan yung kanilang mga pangangailangan kahit sa mga maliliit na kapamaraanan to make a difference in their life, even in small ways that we are able, kahit sa pagbibigay sa kanila ng binigay ni Pedro unang-una dito. They directed their gaze at Him. Binigyan ng atensyon. Hindi itinuring as an outcast. Well, that could make a difference. At sa pagpapala ng Panginoon, bilang isang iglesia, ay patuloy tayong mag-isip how more we can serve our community even as the Lord increases our capacity to do so. Yun yung panawagan sa atin, to be a witnessing community which begins from a heart that truly looks at the lost in all of their needs with compassion, may kahabagan. That shows that Christ's heart is beating in us and through us. That compassionate heart of our dear Savior. Sa mga maliliit na mabubuting gawa na ito, ay lumilikha ang Panginoon ng malalaking bagay. Collectively, sa kanyang katawan sa sanlibutan. Alam niyo ba yung mga hospital as we have it today, modern hospitals, ito ay pioneered ng mga Kristiyano during the 4th century na dahil sa doon sa theological mandate that they see from the scriptures that we are being called to look after the needs of the lost, that we are being called to look after the sick, to look after the suffering, to look after the outcast. Ay yung mga sinaunang iglesia naging ospital. Not in the sense ng kagaya nung malapit tayo sa hospital, Fatima Hospital, na sa kapamaraanan na as organized as it was, pero binuksan nila yung kanilang mga lugar ng pagtitipon to welcome the sick, to welcome the injured, the wounded, para tugunan yung kanilang paghihirap. And those were just pockets of small communities doing what they believe Christ has called them to do as a work of compassion to the lost. And it became the model that would later become modern hospitals as we have it today. Ganoon ang maaaring gawin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. So that is the first thing that we find here, that it is driven by compassion. Pero pangalawa, hindi natapos doon. Ito ay nagiging tulay para sa Ebanghelyo. It becomes a bridge to the gospel. In many ways, maraming kapabraanan para makita natin yan sa passage. Unang-una, just the facts that after this healing, it opened up an opportunity for Peter and John to testify about the Lord Jesus Christ in public. Doon sa Solomon's portico,
ay naipangaral nila si Jesus sa maraming mga tao as a result of this healing. Nabasa rin natin yung katotohanan na itong tao na ito na nakilala ng mga tao na lumpo, nakita nila na ngayon naglalakad na, and it captured their amazement and awe, and perhaps incited wonder and curiosity. Ano bang meron dito? Ano bang meron sa bagong movement na ito na nangyayari sa Jerusalem with this Peter and John and this early community of the church? At makikita natin na itong ginawa dito ni Pedro at ni Juan, it follows the model of Christ. As I already have said, Luke is establishing a parallel in Luke chapter 3 verse 17 and the following verses. Dito sa Acts chapter 3 verse 1 to 10, kung saan sa Luke chapter 3 verse 17, isa sa mga unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus ay magpagaling ng isang lumpo. Habang yung mga tao ay nakapalibot sa Panginoong Hesus at siya'y nagpapagaling at nagtuturo, ay ibinaba sa kanya ang isang lumpo mula sa bubungan na kanilang binutas para lang makapasok itong lalaki na ito. At ang ginawa ng Panginoong Hesus bago siya pagalingin ay ideklara, "Your sins are forgiven you." And when the Jewish leaders reacted, sino ba yan para magpatawad ng kasalanan? Doon ipinakita ni Jesus yung kanyang otoridad na magpatawad ng kasalanan by raising this lame man in order that he may now walk. Ipinakita niya yung kanyang kakayahan at kapangyarihan na magpagaling, magpalakad ng lumpo. At yun ay tumuturo sa kanyang kakayahan o kapangyarihan at otoridad na magpatawad ng kasalanan. Because being lame, especially in the context of the Jewish community, ito ay may spiritual na dimensyon. And it is found in Leviticus chapter 21 verse 17 to 20, kung saan sa lumang tipan, maliwanag na ipinagbabawal ang pagpasok ng lumpo sa loob ng templo. They are barred from participating in temple worship as a teaching mechanism of God in the Old Testament to show that those who would approach His presence must be perfect, morally perfect, at binibigyan ng ilustrasyon sa pamamagitan ng physical imperfection. So sa Leviticus 21 verse 17 to 20, hindi pwedeng pumasok ang lumpo sa loob ng templo. And that is why in this passage, ipinakita sa atin na hanggang sa pintuan lang siya maaaring tumambay. At nung pinagaling siya ni Pedro at ni Juan, ang una nilang ginawa ay lumakad papasok sa loob ng templo. And that means they are doing something greater than just meeting a physical need. They are teaching a spiritual reality that Christ has authority to bring those outcasts in order to become full-fledged participant in His heavenly temple and worship. Kaya pinapakilala sa atin dito na ang pinakamataas o ang pinakamalalim na pagpapakita ng kahabagan ng iglesia ay ang ministeryo ng Ebanghelyo na nagpapahayag hindi lamang ng temporal remedy but eternal and heavenly salvation. That is why as a church we must labor to serve our community, to meet their temporal needs, but we will fail if we would be satisfied being just a charitable organization. Because we believe the Scriptures has taught us that the deepest malady of man is sin,
It is the plague of all plagues. Ito ang sumpa sa lahat ng mga sumpa. Yung kasalanan na sumira sa ating pagkatao simula na ito ay pumasok sa sanlibutan. All of the physical suffering and afflictions ng ating mundo ay nakaugat sa katotohanan na pumasok ang sanlibutan sa mundong ito. And thus, we recognize that what we have ultimately is the cure for sin. Lunas sa pinakamalalim na problema ng tao, at yun ay ang kasalanan. And the world would respect us more if we would just do good. And we don't preach the gospel. But we cannot abandon the preaching of the gospel. They don't want us to preach about sin, about Jesus, about repentance, about believing in Christ. But if we cave in, that would be to betray our mandate and fall short of our highest and deepest expression of compassion. Tugunan ang pinakamataas na pangangailangan ng kaluluwa. Kaya ang patuloy na hamon sa atin ito is that we embrace the work of zealous evangelism. Nayakapin natin ang gawain upang masigasig na dalhin ang ebanghelyo bilang lunas sa pinakamalalim na problema ng tao, kasalanan. Ngayon, kausapin ko yung mga wala pa sa Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung sino-sino, pero kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, tignan mo yung lalaki doon sa ating istorya. Yung isang lalaking lumpo. Mula nang siya'y pinanganak, he has been an outcast. Tinalikuran ng lipunan. At araw-araw na ipapaalala sa kanya that he was an outcast. Imagine doon siya nakatambay sa pintuan mismo ng templo. That temple that he has never entered and could never enter. Araw-araw pumapasok yung mga tao. Araw-araw they will flock to go inside the temple to participate in its worship habang siya'y tumitingin lang. At siguro ini-imagine what it would be like to participate in the worship of Yahweh. Pero sa araw na ito, Jesus comes to him through the gospel ministers. At paglapit ni Pedro at paglapit ni Juan, ang inaasahan niya ay limos. Pero kaibigan, ang araw ng kaligtasan ay hindi araw ng limos. The day of salvation is not a day for alms. Kapag si Jesus ay dumating sa iyong buhay upang ikaw ay alukin ng kaligtasan para sa iyong kaluluwa, that is not a day for alms. That is not a day for relief. Hindi ito araw para sa pansamantalang kasiyahan sa buhay, pansamantalang kasapatan sa buhay. It is a day of bounty. It is a day of eternal life. It is a day of absolute forgiveness for sin. Ito ay araw ng pagbibigay ng Panginoong Hesus ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa, kasaganahan, at pakikisama sa buhay na Diyos. And that is what you would have. You could have with Christ if you would come to Him and believe in Him. Kung ikaw ay maniniwala, kung ikaw ay sasampalataya na ito ngang si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan at nabuhay muli mula sa mga patay
at siyang ipinapangaral ng ebanghelyo sa ebanghelyo na ipinapangaral ng iglesia, at sa oras na naririnig mo ang pangangaral ng ebanghelyo, si Jesus ang nag-aalok sa iyo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito araw ng limos. Lumapit ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanyang ginawa, at tatanggapin mo ang Kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. You can now enter the temple. Hindi yung templo sa Jerusalem na wala na, kung hindi yung Kanyang makalangit na templo where He welcomes you forever and in all eternity. Sana'y tumugon ka, sana'y maging araw ito kung saan hindi ka tatanggap ng pilak at ginto, ikaw ay tatanggap ng lahat ng pagpapalang nakatago kay Jesucristo. At bilang isang iglesia, ang panawagan niyan sa atin ay lumakad tayo na nagpapakita ng kahabagan ng ating tagapagligtas. He who is not only mighty to save, but is willing to save. Sana ito ay maging hayag sa ating paglakad, sa mabubuting gawa, paglilingkod sa ating komunidad, at pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na buhay, kami po ay lumalapit sa iyo at humihiling na tulungan mo kami bilang isang iglesia na yakapin nga ang panawagan ng paglakad sa kahabagan. That you would continue to share to us the heart of Christ that beats for the helpless and the needy and the outcasts, so that we may be moved in order to serve them, to meet them where they are, to embrace them, strangers, outcasts as they may be, in order that we may serve their needs, and even more so that we may minister to their souls as the Holy Spirit empowers our proclamation of the gospel. And we pray para sa mga kaibigan namin na wala pa sa Panginoong Jesus, na sana ang banal na Espiritu ang kumilos sa kanila at ibaling ang kanilang puso kay Jesus at kilalanin na siya ang tagapagligtas na nag-aalok hindi ng limos, kung hindi ng bagong buhay. Sana matanggap nila ito sa pamamagitan ng pananalig sa kanyang tinapos na gawa. So we commit this to you and we pray this in Jesus' name. Amen.